Kaugnay pa rin mga kanyusik no, sa ating pong talakayan sa insidente po ng pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City. Mahalagang matalakay din po natin kung ano yung mga posibleng dahilan or posibleng nagtulak sa isang tao upang gumawa ng ganitong uri po ng karahasan. May kinalaman ba ito sa galit, no, matinding problema o maaari rin bang may kaugnayan sa kalusugang pangkaisipan? Upang mas maunawaan po natin ang usaping ito, makakapanayan po natin ang psychiatrist and mental health advocate Dr. Maria Bernadette Arsenia. Magandang umaga po, Doc Babes. Magandang umaga sa inyo. Yes po, Doc. Nung sa mga nakalipas po nating interview, no, na-discuss na po natin yung patungkol po sa cyberbullying. Pero kahapon po, ito, 2 teenagers po ang walang habas na namaril sa kanila pong eskwelahan. At isa po sa anggulo na tinitingnan ng mga otoridad, kung kaya siguro nila nagawa ito pong naturang krimen ay dahil po sa bullying. Pero Doc, mayroon bang mga early signs o manifestations na maaari pong maging violent na ang taong nabully at makita po sa retaliation ng kanyang ginawang krimen to the people na nambully sa kanya? Yeah, if the news are correct, no, na bullying nga siya, no, napakahirap kasi madaming anggulo ang bullying, no. Hindi siya ganyan kasimple lang kasi napakahirap, no, ang bullying dahil ang daming ano diyan merong mga aspeto, no, na physically or verbally siya ay naaabuso, meaning to say either nasasaktan siya physically, mentally and psychologically. Now, sa totoo lang, hindi siya ganyan kadali, no, dahil ang bullying ay isang aspeto lalo na hindi natin alam kung ano talaga ang nangyari, no? Pwede mapuno ang isang tao kaya nagagawa niyang krimen. Pero Doc, sa insidente po ba ng bullying, talagang po pwedeng humantong sa ganitong kalalang karahasan yung isang tao, no, bilang ganti doon sa mga taong nambully sa kanya? Sad to say, no? Kapag hindi guided, lalo na ito, mga bata to, hindi sila guided or walang nag-care sa kanila talaga na tutok, no? Or sila ay napapabayaan, hindi napapansin ng mga tao sa kanilang pamilya na madami na palang nangyayari sa kanya. Kasi alam mo, kapag ang atensyon ng pamilya ay sa isang bata, yung mga ganitong mga bagay ay napaka-rare, no, na mangyari. Napaka-rare. Yes. May kumakalat po ngayon, Doc, na impormasyon na prior po to the shooting incident, nag-selfie pa daw po itong 2 bata na may hawak na baril at ipinost pa sa social media bago po nila gawin yung krimen. Ano pong tingin po ninyo dito, Doc, no, sa ganitong actions nung 2? Though wala pa naman pong conclusive or official statement mula po sa mga otoridad. Yes. Hindi ko alam kung kailangan nilang i-monitor lahat or i-record lahat ng mga ginagawa nila. Kasi apparently, yung 2 batang to, hindi nila alam kung ano ginagawa nila. Hindi nila alam yung impact at hindi nila alam na pwede silang mananagot sa ginawa nila. Naglalagay sila ng mga traces, no, of evidences. Now, kung ikaw ay maayos, hindi mo gagawin yon, no. Pwede rin na the influence of alam mo yun, yung hindi yung possession of firearms, no. Responsible possession of firearms are not very much implemented. Ganitong nangyayari. At saka loose firearms kasi, Darlie, napaka-dangerous, no, lalo na sa ating mga kabataan. Napansin din po sa social media, Doc Babes, no, na yung suot po na t-shirt ng isa po sa mga suspect, no. Sa nakitang photo po nang dalhin po sa pulisya yung 14-year-old na shooter, napansin po yung kulay itim niyang t-shirt na may nakasulat na KMFDM, na nung sinearch po namin, ang ibig sabihin po ay no sympathy for the majority. Ito rin daw po yung same shirt na isinuot ng isa sa mga shooter sa mga paaralan sa Amerika. Paano po ba dapat ito itrato, Doc Babes, no? Simpleng parang copycat scheme lang ba ito na hindi inisip ang implications po ng kanilang ginawa?
alam mo, mahirap i-explain yung isip, no? Kung bakit ginawa ng isang bata na, lalo na itong mga age na to, kailangan sila ay nag-aaral, no? At simpleng bata lang na, alam mo, nasa probinsya siya. So, paano nang humantong sa ganun? Basically, yun ang bad influence ng social media. Kapag ito ay parang tinitingala, no? Nagkataon talaga that these children are not properly guided. Hindi sila nabibigyan ng pansin na sila pala ay gumagawa na ng krimen. Kung gagawa ka ng krimen, tapos ipipicture mo pa sarili mo, no? So ano yun? Documentation. Gagamit ka ng t-shirt. So parang you wanted to be in, no? Alalanin mo, these are all teenagers. At ang isang aspeto ng kabataan ay they wanted to belong. So hindi ko lang alam kung this is an affirmation that they are that they can do all things. Kasi di ba, ang nakalagay doon walang parang walang awa. No Parang ganon. sympathy for the majority. Imagine, no? So talaga not condoning to society, no? So nakakatakot siya. Opo. Pero Doc, kasi 'di ba ang sinasabi dahil daw po biktima sila ng bullying, ito pong dalawang suspect na bata. Pero yung mga actions ba nila, Doc, kumbaga actions ba ng isang na biktima ng bullying? Kasi kung titingnan natin parang mayabang, 'di ba? Parang hindi Parang po sila hindi. yung parang sila yung nambubuli at hindi sila yung nabully. Exactly. Kung ikaw ay nabully, syempre takot ka or nandun yung fear mo. Pero kung wala kang fear na mambully, wala kang fear, no, na pumatay. Imagine mo, these are guns. And Yes. how young are they, no? 14 and 15. Ano nangyari? Kaya nga paano nakapasok ang baril dun sa eskwelahan? So, alalahanin natin na napaka-fragile, no? Parang sponge kasi yung mga utak ng ating mga anak, no? Yung mga teenagers right now, the Gen Zs, they are very creative, but they can be adventurous, no? So, again, saan ba tayo nagkulang dito, no? Isipin natin, tayo ba, society, mga magulang, mga teachers sa school, no? So, a lot of people to be considered as a part of this. Sa social media din po, no, Doc Babes, talagang marami na rin tayong nababasa na mga nag-share ng kanilang problem with regards to mental health and issue po ng bullying. Mas nagiging expressive na po yung mga tao po, no, in terms of problema sa mental health and bullying. Pero sa ngayon ba, Doc Babes, may tuturing na ba natin na seryosong issue yung mental health problem at yung bullying? Alam mo kasi matagal na ring serious issue ang psychiatric illnesses. No? Actually, according to WHO, by 2030, ang taas na ng incidence ng psychiatric disorders. Actually, sa totoo lang, no? Ang hirap kasi may stigma, no? Sa psychiatry or sa mental illness. It's high time for everyone to work together to help na, alam mo, lalo na itong mga kabataan na to, they really need guidance. Hindi lang yun, no? Expressing one's feelings are good, no? But importante din na may guidance na coming from the experts. Ano po ba, Doc Babes, no, para po sa kabatiran ng lahat, yung epekto po ng bullying sa isip at emosyon po ng bata or ng isang teenager? Ang bullying kasi, yun it lessens your self-esteem. Yung self-worth mo kasi inawawala. At saka hindi lang yun, yung konsepto mo, yung self-image mo, nasisira yan. Para kang lumiit. No? Yun ang nangyayari. At saka apektado yung buong buhay mo kasi pakiramdam mo loser ka, pakiramdam mo failure ka. So kung walang mag-a-affirm na hindi okay ka, you're good and everything, matutuloy-tuloy yun into anxiety and depression. Tungkol naman po doon sa bully or yung mismo pong nanggugulo, no? Ano po yung dahilan? Bakit may mga batang nagiging bully sa mga kapwa nila bata? Pwede rin kasi na naging victim sila ng bullying before. Tapos they took it in their hands and they became the bulliers, no? Now the problem is the anger, the revenge thing.
is something na nakakatakot kasi these are children. And the use of firearms, loose firearms should be a no-no, no? Lalo na sa ganitong community na tahimik lang, province, at hindi mo akalain talaga na mangyayari to. Tsaka, So, yes, Doc, madagdag ko lang, no? Kasi 'di ba dati, pag sinabi mong gaganti ka sa mga nambubuli sa'yo, minsan ang ano lang nila, parang physical na sakitan. yan 'Di ba? nga eh. Ngayon, ganito Iba na na kalala. usapan ngayon. 'Di ba? May baril nang involved, may kutsilyo na. Iba kasi sa Cavite, pananaksak naman yung ginawa, Doc Babes eh. Kailangan tayo sa media din ay magkaroon ng responsible reporting din, ano. And these are troubled children. At importante din talaga na let us not sensationalize it. Let's make sure that both parties, the families of the aggrieved and the families and those who had killed these children will also be taken care of, psychologically on that matter. Of course there will be criminal litigations here. Pero para sa akin, importante din na both parties should really be taken care of psychologically. May chance ba, Doc, na yung mga bully magbago? Oo naman. There's always hope naman, especially if these issues are being taken care of initially or earlier. Ano po yung role ng school sa pag-handle po ng bullying cases? At ano po yung mga dapat gawin ng mga teachers o mga magulang kapag may bullying incident po? Alam mo, I have discussed this in several schools already. Meron tayong anti-bullying law eh. Yes. It's just that hindi lang talaga na bibigyan pansin, not unless if there's an issue like this again, no? So nakakalungkot. Importante din that we have our guidance counselors in the schools. Dapat we should activate them and make them more concern about the mental health of the students, no? Importante to, isama-sama tayo lahat eh. Collab tayo lahat eh. Importante yan, hindi lang ang school, hindi lang ang administrasyon, kundi ang mga responsible parents should really take care of their children also and the community as well. Yes. Nabanggit niyo po kanina, Doc Babes, yung stigma, no? And up until now, may mga bata pa rin talaga na nakakaranas na pala sila ng bullying, may mga mental health problem na pala sila, pero hindi po sila nagsasabi, even sa kanilang mga magulang. Pero kailan po ba dapat humingi ng tulong sa psychiatrist o sa psychologist? At ano pong klaseng therapy or treatment ang ibinibigay po sa mga biktima po ng bullying? If there are signs like nag-iisa, umiiyak, nagbumukmok, hindi na nagpa-perform, dati performer siya. Tapos ayaw nang pumasok sa school, takot na takot. This might be symptoms of bullying. Now, what to do with this? Immediately, we have to report it to the school. Siyempre, channeling with school authorities and then the guidance counselors that they have. And then after that, referral coming from them to the experts. Pwede naman. We have our hospitals who catered, no? They catered to psychiatric illnesses naman. Madami tayo. We just need to be aware that help is available. In terms naman po sa pamilya, Doc Babes, no, ano po ba yung ambag or role ng pamilya para po sa emotional recovery ng isang bata? Napakalaki. The family, if it is dysfunctional, kung walang nakatayo na nanay at tatay or responsible parents, walang mag-guide sa kanilang mga anak, lalo na at this tender age of adolescence, no? It is very important for us to be hands-on pa rin as parents, no? Kung ano yung nakikita ng bata sa paligid nila, sa kanilang pamilya, within the home, this can actually be projected sa kanilang performance in school and how they treat other people also. Ito pong issue ng bullying, Doc Babes, talagang parang dekada ng nagiging problema, no? Hanggang ngayon hindi pa din talaga nare-resolve. It's been a while. Madami na akong interviews about this, but
I would like to repeat it over and over again that there is still hope, but let's do it now. Yes. Papaano, nabanggit nyo na rin yung hope, Doc Babes, no? Sa tingin po ninyo, papaano po mababago yung culture of bullying dito po sa ating bansa? Actually, kayang-kaya naman natin palitan yung picture ng bullying sa atin by implementing strict rules, especially in school. No? Make sure na nakikilala natin ang ating mga estudyante. Ang importante lang din dito is to know the profile of all the children. Kung meron ba nag-aalaga sa kanila, ano bang konsepto ng pamilya, no, sa kanilang mga anak, no, pagdating doon sa kanilang persona, no. So importante din talaga each and every child has the right, no, to be treated very in a safe environment. Yun yung gusto kong sabihin. Maraming salamat po, Dr. Babe, sa pagbibigay po sa amin ng oras ngayong umaga. Siguro bago na lang po namin kayo bitawan, ano na lang po yung mensahe ninyo sa mga kabataan, particularly dun po sa mga nakaranas ng bullying ngayon. And of course, sa pamilya din po, Dr. Babes. Importante din siguro na ma-implement natin yung strict rules, no? Pagdating doon sa self-care, meron tayong tinatawag na Safe Space Act naman wherein we are allowed to be on our own. Make sure lang na kapag may mga nakitang problema, agapan agad para to avoid, no, further severe conditions. Importante pa siguro ilalagay natin yung ating puso sa pagmamahal sa ating mga kabataan, at importante din na ituring natin sila na very precious, no, para ang kanilang mental health will also be taken care of. Siguro pahabol na question na lang, Dr. Babes, no? Dahil sa social media, isa rin po sa nagiging discussion yung parang panahon na din daw po, no, na parang put some limitations para po sa mga minor sa pagdating po sa access nila sa social media. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Kasi grabe din po yung mga content na na-expose din yung mga bata. Minsan may mga violence din po I would suggest na kung pwede sana yung social media exposure should be given already to older children, no? Young children should never be exposed, no, to social media. At actually nga maganda nga yung mga rules ng ibang mga bansa, no, na no cell phones nga sila below age 16. So I think we have to go back to the basics of family, love and care for everyone. Kailangan natin ibalik yun Maraming salamat po, Doc Babe, sa oras po na binigay po ninyo sa amin ngayong umaga. Salamat. Thank you po. Ayan mga kanyusik, nakasama po natin ang psychiatrist and mental health advocate na si Doc Babes or Dr. Maria Bernadette Arsenia.